Kaibigan, kung ikaw ay dumaraan ngayon sa kakulangan, pagkaantala, pagkabigo, pagkakautang, o tila ba walang malinaw na pag-usad sa iyong pananalapi, nais kong ipaalala sa iyo na ang huling salita ay hindi manggagaling sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang huling salita ay manggagaling sa Panginoon Diyos. Sa mga susunod na minuto, sama-sama nating pangahawakan ang mga pangako ng Diyos. Hindi tayo magdedeklara batay sa ating emosyon. Hindi tayo magsasalita batay sa ating nakikita. Magpapahayag tayo batay sa salita ng Diyos na hindi kailanman nabibigo. Huminga ng malalim. Buksan ang iyong puso. Tanggapin ang mga salitang ito bilang paalala ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Marahil pakiramdam mo ay nahuhuli ka na. Nakikita mo ang pag-unlad ng iba, ngunit tila ikaw ay naiwan. Maaaring may mga oportunidad na nawala, mga negosyong hindi nagtagumpay o mga plano na hindi natuloy. Ngunit pakinggan mo ang pangako ng Diyos. Levitiko 26:3-5. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, paulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kakulangan. Siya ay Diyos ng tamang panahon. Ang ulan na ipinangako niya ay hindi huli at hindi rin maaga. Ito ay eksaktong dumarating sa oras na itinakda niya. Idinedeklara ko na ang panahon ng tagtuyot sa aking pananalapi ay matatapos na. Idinedeklara ko na ang ulan ng pagpapala ng Diyos ay darating sa tamang panahon. Idinedeklara ko na ang aking mga gawain ay mamumunga. Idinedeklara ko na magkakaroon ako ng sapat at higit pa sa sapat. Idinedeklara ko na ang aking sambahayan ay mamumuhay ng panatag dahil sa katapatan ng Diyos. Marahil nakaranas ka na ng pagkabalisa dahil sa pera. Baka gabi-gabi kang nag-iisip kung paano babayaran ang mga obligasyon. Maaaring nag-aalala ka para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Ngunit may mas mataas na paraan ang Diyos. Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan, sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang nagdadagdag ng yaman. Nagdadala rin ito ng kapayapaan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay upang sirain ka ng pag-aalala. Siya ay nagbibigay upang maranasan mo ang kanyang kabutihan. Ipinapahayag ko na ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari sa aking isip. Ipinapahayag ko na ang takot at pagkabalisa tungkol sa pera ay nawawalan ng kapangyarihan sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ang pagpapala ng Diyos ay darating ng may kasamang kapayapaan. Ipinapahayag ko na hindi ako alipin ng kakulangan. Ipinapahayag ko na ako ay pinangangalagaan ng Panginoon araw-araw. Marahil may mga taon kang pakiramdam mo ay nasayang. May mga pagkakataong nawala. May mga kita na hindi dumating. May mga panahong tila inubos ng problema ang bunga ng iyong paghihirap. Ngunit pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Joel 2:25. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, ng pinsalain, katakot-takot na balang, ang inyong mga pananim. Sapagkat ang Diyos ay eksperto sa panunumbalik. Ang nawala sa tao ay kayang ibalik ng Diyos. Ang nasayang na panahon ay kaya niyang tubusin. Ang mga pintuang nagsara ay kaya niyang palitan ng mas mabubuting oportunidad. Idinedeklara ko na ang Diyos ay gumagawa ng panunumbalik sa aking buhay. Idinedeklara ko na may kabayaran para sa mga taon ng pagluha. Idinedeklara ko na ang mga nawalang oportunidad ay papalitan ng mas mabubuting oportunidad. Idinedeklara ko na ang aking ani ay babalik. Idinedeklara ko na ang Diyos ay nagbubukas ng mga bagong pintuan ng probisyon. Kapag mahirap ang sitwasyon, madaling isipin na wala nang magandang mangyayari,
Ngunit pakinggan ang salita ng Diyos. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubuhos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sapagkat alam ng Diyos ang katapusan mula sa simula. Habang nalilito tayo, malinaw sa Kanya ang direksyon ng ating buhay. Ipinapahayag ko na may mabuting plano ang Diyos para sa aking pananalapi. Ipinapahayag ko na ang aking kinabukasan ay puno ng pag-asa. Ipinapahayag ko na ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ipinapahayag ko na ang bawat hakbang ko ay ginagabayan ng Diyos. Ipinapahayag ko na ang mga pangako ng Diyos para sa akin ay matutupad. Maaring iniisip mo na kulang ang iyong kakayahan o kulang ang iyong mga koneksyon. Ngunit pakinggan ang ipinapaalala ng Diyos. Deuteronomio 8:18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng kakayahan, karunungan, diskarte, lakas at pabor na kailangan upang umunlad. Idinedeklara ko na tumatanggap ako ng karunungan mula sa Diyos. Idinedeklara ko na binibigyan ako ng Diyos ng mga bagong ideya at oportunidad. Idinedeklara ko na ang gawa ng aking mga kamay ay pagpapalain. Idinedeklara ko na ako ay lalakad sa karunungan at katapatan. Idinedeklara ko na ang Diyos ay nagbibigay sa akin ng kakayahang umunlad. Marahil may mga pangangailangan ka ngayon na tila imposible nang matugunan, ngunit hindi limitado ang Diyos sa iyong kasalukuyang kalagayan. Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ang pinanggagalingan ng iyong probisyon ay hindi ang ekonomiya, hindi ang iyong employer, hindi ang iyong negosyo. Ang tunay na pinanggagalingan ng iyong probisyon ay ang Diyos. Ipinapahayag ko na tutugunan ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Ipinapahayag ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ipinapahayag ko na may sapat na probisyon para sa aking pamilya. Ipinapahayag ko na ang mga pangangailangan ko ay natutugunan ayon sa kayamanan ng Diyos. Ipinapahayag ko na ako ay nabubuhay sa ilalim ng Kanyang biyaya at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko ang kasaganaan ng Diyos sa iyong buhay. Idinedeklara ko ang tamang panahon ng Diyos para sa iyong mga pangarap. Idinedeklara ko ang panunumbalik sa mga nawalang taon, nawalang kita, at nawalang oportunidad. Ipinapahayag ko ang kapayapaan sa iyong isip at sambahayan. Ipinapahayag ko ang pabor ng Diyos sa iyong trabaho, negosyo, at kabuhayan. Ipinapahayag ko na ikaw ay hindi isinilang upang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ipinapahayag ko na ang kabutihan ng Diyos ay makikita mo sa mga darating na araw. Ipinapahayag ko na ang mga pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo. At mula sa araw na ito, ikaw ay lalakad sa pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Amen at amen.